Pumunta ako sa Davao noong nakaraang linggo, dumaan ako sa Crocodile Farm. Ang buhaya doon, payat na, wala nang makain siguro. Pero umikot ako sa Quezon City, ang buhaya naka-uniforme bumaba, ang tataba. One-on-one tayo, tatanungin ko kayo. Sino ang nagsabi na nagbabayad dito sa nagrarally? Kasi ako pumunta ako dito, nagamit ako ng sariling sasakyan ko para atin ako dito, akin yung krudo, walang nagbabayad sa akin. Para lang mailabas ko yung galit dito, kahit saan magarating, kahit anong oras yan. Kung magkaisa, hindi maling mamatay tayong lumaban kasi mamatay tayong binanungot. Si Mr. Olivar nandito, naghihintay. One-on-one tayo, tawagan nyo ako kung saan nyo gusto, harapin ko kayo. Sino ang nagsabi na nagbabayad? Palakpakan natin ang isa nating kasamahang maisog, ka Jesse Oliver. Magandang hapon sa ating lahat. Medyo binisikan tayo ng Panginoon ng ulan. Ako di ako takot sa ulan, wala man akong dalang asin. Ako, sa akin lang nakikisali ako dito kasama ng mga kasamahan namin sa transport dahil hindi na talaga kaya itong nangyayari sa atin ngayon. Panahon ni Pangulong Duterte, sa buong Pilipinas namin na biyahe, kami pinakamahaba ang biyahe, Luzon, Visayas, and Mindanao. Wala pong 500 sa kalsada bawat bus ngayon. Masahol pa sa illegal. Ang illegal, walang ihuhulog kasi may monthly. Pag dumaan ka sa kalsada ngayon, ang hahanapin, hindi driver's license. Masaktan na yung mga nandiyan, mga kakilala ko dyan, nasa labas. Hindi ko lang kayo pinaringgan. Pinutumbo ko na kayo. Dahil kayo na mga nasa kalsada, magmula sa LTO, LTFRB, pababa. Disiplinahin ninyo yung mga tao ninyo. Huwag kayo sumama doon sa amo ninyo. Iba na ngayon ang hinahanap pag pinara yung bus. Kaya ako nag-iikot para makita kung ano yung kalagayan ng mga driver ang konduktor. Ang hinahanap ngayon pag pinara yung bus mo, nasaan yung konduktor? Walang sinasabi kung anong violation. Kapiranggot na nga lang sinasaot nitong mga manggagawa. Niloloko pa. Kukutungan mo pa sa karsada, hindi na naawa doon sa 24 oras ang pagbiyahe. Anong klaseng panggobyerno ito ngayon? Karamihan dito ang hanap buhay na binubuhis nilang buhay nila para mabuhay yung pamilya. Halos lahat driver, conductor. Isa pa, dito sa transport, itong jeep ngayon, nakita ko nga kanina nagkagulo na ron sa kabila. Bakit pa kailangan kooperatiba ko, no? Sino ang nakinabang niyan? Para sa malalim na bulsa, dahil ako may transport din ako, kahit ako hindi ako papayag na yung kaisa-isa kong prangkisa ililipat ko doon sa buhaya. Kaliit-liit na nga lang ang kinita, kukutungan pa. Pumunta ako sa Davao noong nakaraang linggo, dumaan ako sa Crocodile Farm. Ang buhaya doon, payat na, wala nang makain siguro. Pero umikot ako sa Quezon City, ang buhaya naka-uniforme bumaba, ang tataba. Naka-uniforme pa, nakabarong. Kaya lahat siguro tayo sa Mindanao, pag-iikot ko, halos lahat sila nagkagaisa na. Tayo naman dito sa Luzon, siguro nanawagan ako sa lahat ng manggagawa para sa atin lahat naman ito, dahil ako pa-retired na. Kumilos kayo. Dahil ang kumpanya na pinapasukan ninyo, mamamatay na yan pag kayo patulog-tulog sa bansitan.
niloloko lang kayo ng gobyerno. Pero number 1 na may kasalanan rito, tayo rin. Dahil mabigyan ka ng 500, si Marcos na binoto mo. Ungkatin ko bago mag-eleksyon noong 2022. Nilabas ko na sa media yan. Kapag inupo ninyo yan, kasalanan din ninyo yan. Dahil ako hindi talaga ako bumoto. Kahit harap-harapan kami ngayon. Dahil yan, kung ano ang sinapit noong araw, yun din ang sasapitin mo ngayon. Kasi hindi naman yan magkapag-desisyon ng sarili, yung mga hudas na nasa gilid. Alam mo ang Transport Alliance ngayon, ang transport, driver ng konduktor, yan may basa dumaan. Magkamali na ng konti yan dyan, sigurado 500 ang malalaglag yan. Magkano lang ang porsyento ng mga yan? Hindi nga natin alam kung binigyan pa ng basic yan eh. Napakasakit isipin. Bibigyan ka nga ng minimum, pagtawid mo sa ibang tulay, iba na ang sweldo. Ang ginagawa ngayon sa transport, ililipat ang garahe doon sa Laguna para doon ang bisiklet mo. Hindi na dito. Mayroon po mabatikos dyan. Mayroong isang bata para YouTuber. Binatikos niya. Binatikos yung windsboard. Pero ano nangyari? Tinadtad siya ng asunto ngayon. Baka ako naman ito asuntohin. Pero hindi bali. Labas-pasok na ako sa kulungan. Maraming bisis na ako pinakulong sa paglaban noong manggagawa. Noong 2017, dahil pinaglaban kong tanggalin ng agency sa kumpanya, nagawa kong natanggal, pinakulong naman ako. Tinaniman ako ng droga, tinaniman ako ng granada, tinaniman ako ng baril. Pero ama ng Diyos, dito pa rin ako ngayon. Dito na ako. Dahil sila naman ang ipinalit ko doon, yung nagpakulong sa akin. Kung kumustahin ko lang sila ngayon, nandoon yata sa Muntinlupa, baka nakita nila ko ron. Yung mga pulis Pasay. Ngayon, bumalik na naman. Kaliwat kanan na ang bisyo. Hindi na makontrol. May bisyo na nga sa cellphone. May bisyo pang droga. Kuno, huhulihin. Pero pag naglagay, palayain. Ganon kabastos ang gobyerno natin ngayon. Sana sa buong Pilipinas, ang Pilipino magkakaisa. Tugisin na natin dito. At mayroon pa nga dyan iba, nagpapasaring na salita na ito na mga member ng mga maisog bayaran. Kaya daw ito, hindi dumami. Dahil mayroon daw hindi nabigyan kasi ang binibigay 500 lang, dapat daw 2,000. Ngayon, yung babaeng yan, di kita papangalanan. Kasi alam ko, kilala mo rin ako, nakikita tayo palagi. Puntahan mo ako, mag one-on-one tayo. Lahat ng mga YouTuber na nagsasabi na bayaran daw ito, mag one-on-one tayo, hinahamon ko kayo. Dahil ako dito sa transport, hindi ako nagpapabayad kay sinong Poncio Pilato. Haharapin ko sinong demonyo yan na gustong harapin natin. One-on-one tayo, tatanungin ko kayo. Sino ang nagsabi na nagbabayad dito sa nagrarally? Kasi ako pumunta ako dito, nagamit ako ng sariling sasakyan ko para atin ako dito, akin yung krudo, walang nagbabayad sa akin. Para lang mailabas ko yung galit dito. Bakit? Niluloko na lang kayo. Kasama na ako doon, pero hindi naman ako bumoto niyan, inayupak na yan. Dahil hindi ko nga alam kung totoo junior ba yun eh. Wala dito yan, sir. Kahit saan magarating, kahit anong oras yan, kung magkaisa, hindi maling mamatay tayong lumaban kasi mamatay tayong binanungot. Diba? Oh. Ngayon, yun ang sasabi kasi ito, nakalive ito lahat. Nandyan yung mga taga-media.
Si Mr. Oliver nandito, naghihintay. One-on-one tayo. Tawagan niyo ako kung saan niyo gusto. Harapin ko kayo. Sino ang nagsabi na nagbabayad? At ituro ninyo, kasi maraming bisis na ako umakyat dito. Maraming bisis na ako nagsalita. Hanggang mayroong magbabayad, mas maganda. Kasi wala rin akong pera eh. Araw-arawin ko siya agad. Pero baka hindi na kaya patunayan. Kasi madaling magsalita dyan sa social media. Madaling gumawa ng imbento dyan. Magawing gumawa ng salita pero hindi kayang patunayan. Ganon din yan sa loob ng kumpanya. Ang manggagawa, otuin sa kabila, otuin sa kabila. Ngayon, sino ang kawawa? Kayo din. By 2025, uulitin ko, mag-ieleksyon na naman. Tingnan ninyong mabuti kung sinong iupo ninyo dyan. Dahil baka mag-upo na naman kayo ng senador, paupuin ninyo, gagamitin lang ang pagkasenador para kumita doon sa palabas nila. Wala akong pinasaringan, pero totoo yan. Halos lahat ngayon, pati doon sa Congress, sa Senate, pinagkakikitaan yan. Hindi balay mapasama yung tao, basta kumita lang siya. Siguro, isang panawagan ko, pagkaisahan natin siguro yan, dapat na pababain na natin. Dahil sa labor sector, hindi mapapalitan yung mga nakaupo dyan. Na puro lang yan. Gawa-gawa. Puro lang yan. Pambubula. Saan ka ba maghanap? Magtatayo kayo ng union, buwagin. Ipapasok agency. Pag may union, papasukan ng ibang union. May CBA, sasabihin expire. Pero sila nag-restore yan. Puro mga abogado yung mga yan dyan. Kaya hindi ko may pagtataka na halos lahat siguro baka mamundok na yung mga tao. Bakit? Pag inaabuso mo yan, ang sakit ng kalingkingan yan hanggang kilikili. Hindi na yan matiis. Lalo na walang makain. Nasaan na kaya yung pinangako? Nasaan ang pinangako na ibaba? Walang naibaba. Yung kilo ng bigas na 20 pesos, 70 na ngayon. Magkaisa tayong lahat para pababayan yan. Kasi pag hindi natin mapababayan, tayong lahat ang maghihirap. Marami pong salamat.